For today's video, meron po akong ituturo sa inyo ngayon. Huawei Y6 2018. Basag po yung LCD niya. Turo ko po sa inyo kung paano baklasin at kung paano magpalit ng LCD. Pero bago natin umpisahan, mga kapiks, paki-subscribe at pakipindot din po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Paki-like na rin po at pa-share na rin para malaman din po ng iba. Okay, let's go! Sa pagbaklas ng cellphone, una muna, pag-aralan nyo po muna kung paano babaklasin. Huwag yung padalos-dalos. Tignan nyo yung bawat anggulo bago ninyo umpisahan. Step by step tayo. Okay? Step by step, mga kapiks. Una, tanggalin natin yung SIM tray nya. SIM tray. Okay. Next. Ito, tingnan nyo kung may gatla siya o natatanggal. Kasi ibang mga model, lalo yung mga bagong modelo ngayon like Vivo, Oppo, binubuksan po yung back cover niya dito. Pero yung mga old model na ganito, kagaya ng Huawei Y6, check nyo, wala po siya. Pero ingatan nyo po mga kapiks, bago ninyo buksan, tignan nyo, pag-aralan nyo, kagaya na sinabi ko kanina. May fingerprints po yan. Kapag binuksan nyo, tinanggal nyo itong back cover, dahan-dahanin nyo po, baka mapunit ninyo yung flex ng fingerprint. Mamaya makikita nyo po kung ano yung sinasabi kong flex ng fingerprint. Kaya mga kapiks, ito, buksan natin ha. Kung kaya ng kukuhin nyo. Yan. Pero talaga mayroon pantanggal dito, mga kapiks. Ito ko, ginagamit ko lang para dun sa mga baguhan na walang gamit. Kailangan naman mag-produce pa kayo dahil yung cellphone nyo lang naman yung gagawin ninyo. Pero kung nagbabalak kayong magtayo ng repair shop, talagang kailangan nyo mag-produce ng mga gamit. Pero since yung cellphone nyo lang yung gagawin ninyo, pwede na yung mga ganito, yung mga DIY. Okay? Mga discarding malupit. Ayan. Pag tinanggal nyo na, mga kapiks, dahan-dahan ninyo. Pagaya nito, natatanggal na yung mga button nya. Ingatan nyo po yan na huwag mawala. Kasi pag nawala po to, problema pa, hanap-hanapin nyo, aksayado sa oras. Ayun, mga kapiks, ayun yung sinasabi kong flex. Huwag ninyong bibiglain na hatakin kasi mapupunit po yan, hindi na mapapakinabangan pag napunit. Wala po nabibili niyan. Makakuha kayo nito yung kapalit niya pag meron kayong nabiling mga sirang cellphone na pwede pa yung mga parts niya, pwede pong magamit. Okay? So next natin, tanggalin po natin yung connection ng battery para makaiwas sa ground. Hindi siya mag-ground. Ito, basag po yung LCD nya. Next.
So guys, kailangan natin ng manipis na metal. Wala akong manipis na metal kasi naiwan ko sa shop. Pero kung meron po kayong blade, pero pag gumamit kayo ng blade mga kapiks, tandaan nyo po, huwag nyo masyadong didiinan kasi masisira po yung mga panel nyo. So, ganyan lang po. Ipasok nyo lang yung talim nya, sungkitin yung ganun. Pag nakita nyo na yung likod ng LCD, ayan, post nyo muna ng ganyan. Kumuha kayo ng playing cards kung may playing cards kayo. No, yun lang yung pinaka ano natin. Tapos ipasok nyo po. Then tanggalin nyo na yung blade. Kasi ginamit lang naman natin yung blade para makuha natin yung pinaka ano nya, likod ng LCD. Yan. Pag naipasok nyo na to, ipagapang nyo lang siya dahan-dahan. Yan. Pag masyadong madikit mga kapiks, pwede po nyong applyan nito. Ito po yung ginagamit namin pang tanggal ng pandikit. Ayan, tingnan nyo. Meron kasing mga tawag na ng LCD, masyadong madikit yung ginamit na adhesive na pandikit. Hindi siya basta-basta natatanggal. Pero pag napalitan ng LCD at ginamitan na ng mga pandikit na ginagamit natin, ay madali na siyang tanggalin. Okay. Okay, so nakalimutan nating tanggalin to. Kasi yung flex ng LCD nakapaloob dito. Ayun o. Kaya kailangan nating tanggalin to. Okay. Kaya mga kapiks, kapag nagbubukas kayo ng cellphone, pag-aralan nyo munang mabuti. Tignan nyo bawat anggulo. Tapos, pagka nagbaklas kayo ng mga parts ng mga cellphone ninyo, tandaan nyo kung saan nakalagay. Para hindi po mawala yung ibang mga parts nya. Alam nyo kung saan nyo ibabalik. Guys, sundan nyo lang ito mga kapiks ha, para hindi po kayo magkamali. Ayan guys, sa mga kapiks, nakita nyo, nandun siya sa ilalim. Kasi yung ibang mga cellphone, yung mga bago, nasa likod ng baterya. Ito yung sinasabi ko sa mga una kong video na bakit tinatanggal yung battery. Kailangan tanggalin yung battery. Kasi yung iba po, yung flex ng LCD nasa ilalim ng baterya, kaya kailangang baklasin yung baterya. Pero sa case nito, nasa ibabaw yung flex ng LCD, kaya hindi na natin kailangan tanggalin yung baterya niya. Okay, mga kapiks, ayun na, tanggal na natin. Natanggal na natin yung basag na LCD. Guys, linisan nyo yung gilid ha. Yung pinanggalingan ng dikit, kailangan malinis. Linisan nyo po siya. Okay? Linisan nyo.
para dumikit yung i-apply nating pandikit. Kasi kung hindi nyo lilinisan to mga kapix, pwedeng madaling matanggal yung pandikit nya. Kasi nandoon pa yung luma. Ayan, no? Ngayon, pag nalinisan na po natin, kagaya nyan, malinis na siya, pwede na po nating ilagay yung bagong LCD. Huwag nyo munang didigitan mga kapiksa, kasi hindi pa natin natitesting. Testing nyo muna bago ninyo dikitan. Kasi baka mamaya may problema yung nabili nyong LCD, hindi na siya papalitan kasi naidikit nyo na. Guys, pagka ganito, samantalahin nyo na, linisan nyo na yung mga gilid nya habang nakabukas pa, no? Yan, para malinisan. May mga alikabok kasing mapasok yan, hindi natin alam kasi may mga butas-butas po yan. Ayan, no? May mga siwang, kumbaga. Panlinis, yung lumang toothbrush lang. Ito, lumang toothbrush, kumuha po kayo. Yan, tapos yun po yung pang brush ninyo. Okay, malinis na po. Ito ko yung kakabit natin mga kapix. Ito na yung bagong LCD. Sundan nyo lang mga kapix, para hindi kayo magkamali, lalo po doon sa mga baguhan. Comment lang kayo mga kapix, pag may tanong, masagutin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Okay. Ako, pusa siyang nagsindi. Guys, ganito, meron pa siyang isang sira. Bukod dun sa LCD na nabasag, tingnan nyo, pansinin nyo, meron pa siyang isang sira na nakikita ko. Tanggalin ulit natin yung connector ng battery, connection ng battery. Then, mga kapix, ito yung power switch, volume down, volume up. Ulitin ko, volume up, volume down, power switch. Okay. Ilalagay ko po yung connection ng battery na hindi ko pinipindot yung switch nya. Pero, paglagay mo ng baterya, kusa siyang nagsisindi. Sa ganitong kaso, mga kapix, may sira po yung power switch nya. Ito. Okay, guys, may nabibili na ito, isang set. Pero kung kulang sa budget yung customer, pwede ring i-repair to. Ito lang yung papalitan natin, itong button na to, no? Itong button na to. Kasi kung usapin natin yung customer, papalitan to, isang set, medyo madadagdagan yung gagastusin nila. Pero nasa customer yun kung gusto nila. Kausapin nyo po ng masinsinan. Pero sa ngayon, kung walang available, pwede naman to napapalitan. Okay? Ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano magpalit. Kailangan nyo ng soldering iron. Pwede po kayong gumamit ng mga 30 to 40 watts
ng soldering. Pwede rin yung 60 pero masyadong mainit. Ako kasi ang ginagamit ko 40 watts. Okay. Guys, pag tinanggal nyo, madigat masyado to ha. Ingatan nyo lang po na wag mapunit. Dahan-dahanin nyo lang po yung pagtanggal. Okay? Kung ang advice ko po, huwag kayong gagamit ng blade or matalas na bagay. Ha? Huwag nyo po akong gagayahin ito. Kumuha po kayo ng o kaya kung may fluid po kayo, ito fluid. Mas maganda tanggalin muna natin ulit yung LCD kasi pag nalagyan po ng fluid tong LCD, magkakaroon ng mapa. Mapa ng Pilipinas. Ayan. Mas maganda para safe. Kasi once na malagyan ng fluid to, mapangit, magkakaroon ng mapa yung ilalim niyan. Kaya tanggalin muna natin. So ayan, natanggal na natin guys. Para madaling matanggal yung pagkakadikit niya, applyan po natin ng fluid. Okay lang mabasa yung board niya kasi madali namang matuyo to. Ilang segundo lang tuyo na po yan. Huwag po kayong gagamit ng blade. Okay? Pero kung magaang po yung kamay ninyo, pwede gumamit po kayo kasi napakadaling kasi matanggal. Pumasok yung pinakatalim niya dun sa yan, ayan, tanggal na siya, di ba? Madali kasi pumasok dun yung talim ng blade kaya pero kailangan talaga magaang yung kamay ninyo pag gumamit kayo ng blade. Pero may gamit kayo na pangtanggal talaga kasi may gamit po ako sa shop lang, hindi ko dinala. Ayan, tanggalan natin mga kapiks. Okay, dyan ka muna. Guys, ganito kasi may mga case na hang logo tapos mamamatay kagaya nung kanina. Tapos buo naman yung switch mo. Buo naman yung switch niya. Ibig sabihin, hindi sa switch ang tama nun. Merong ganun. At marami po ako na-encounter na ganun. So, pagka ganun buo naman yung switch at ganun auto shut off tapos restart siya. Nagre-restart siya.
o pwedeng sira po yung battery niya. Kung buo yung kung buo yung switch. Kasi malalaman nyo naman kung sira yung switch niya eh. Kagaya kanina, pag salpak natin ng baterya, kusa na siyang nagsindi. Ibig sabihin, sira po yung switch niya. Pero pagka sinalpak natin yung baterya niya, tapos hindi naman nag-on, nakusa, tapos i-on natin, at ganun ang nangyari, hindi sa switch yun. So, pwedeng sira yung battery niya. Okay? Guys, yung battery niya, rin yan, nare-repair din natin yan. Yung battery. Kaso wala po tayong tanggapan na ganun eh. Pag meron tayong tanggap na sasamantalahin ko, ibibideo ko kaagad para maituro ko po sa inyo. Ito guys, okay? Tanggal na natin. Okay, mapit. Okay guys, wait lang, malapit na matapos.
Okay. Nakikabit na natin mga kapiks. Check natin kung okay na siya. Okay. Hindi siya nag-vibrate. I think okay na siya. Guys, pag diniinan nyo to, huwag nyo masyadong pupersahin. Kasi baka mabasag yung LCD nya. Huwag yung didiinan dito guys. Dito lang siya makakapiks. Alalayan nyo lang. Dito kayo kumuha ng ano. Kasi pagka madiinan naman yan, madali na may pasok po yan. Hindi nyo na kailangang gumamit ng persa. Yan. Diinan nyo lang siya. Ganun lang. Okay guys. Hindi na siya kusang nagsindi. Ngayon, i-open natin gamit yung power switch. Okay na. Wait lang natin para ma-check natin yung touchscreen, yung display niya okay na eh. Kailangan lang matesting natin yung touchscreen para maibalik na natin yung ibang mga parts niya, mga takip niya. Okay. Ayun. Nice na. Pag chinek nyo po yung yung touchscreen niya, i-long press nyo po yung isang application niya. Tapos palakarin nyo yan. Pagapangin nyo po. Diyan yung matetest kung okay yung touchscreen niya. Pag pag sumusunod ng maayos dito sa daliri, ay tignan niya. Ibig sabihin, walang problema yung touchscreen niya. Ayos. Balik na natin yung mga parts niya. Guys, tandaan nyo, kung ano yung huling-huli yung tinanggal, siya yung unang-una yung ibabalik. Yung didiinan ng masyado guys baka mabasag yung LCD nya. Dandahanin nyo po, medyo napakanipis ng LCD nya. Madiinan nyo lang talaga, basag yan. Kaya dahan-dahan lang, pag-iingat talaga para hindi tayo madoble. Kaya nga ginawa ko tong video na to para makatulong doon sa mga gustong matuto
Madali lang naman yan eh. Kung talagang interesado ka. Matututo ka. Pero kapag hindi ka interesado, wala. Okay guys. Basta. Tapos ito naman, yung mga natanggal na button, kailangan nating maibalik. Kasi tanggal-tanggal na yung mga button niya eh. Ito guys, ang iingatan yung mawala. Kasi experience ko na yan. Grabe. Pag nawala yan, kung saan saan nahanapin, aksayado sa oras, lalo pag may mga customer ka, maghahanap ka pa. O di pagka nainip yung customer, di aalis yan. Kaya mas maganda sinupin nyo na agad. Huwag nyo nang pakalat-kalat para alam nyo na kung saan kukunin para maibalik sa dati nyang kinalalagyan. Okay? Guys, sa ganito, no? Huwag nyo didiinan masyado rito. Dito. No? Kaya hindi ko pa siya dinigitan, guys. Ganitong gagawin ko dyan eh. Oh. Angat nyo muna siya saglit. Angatin nyo muna siya. Tapos dito nyo siya diinan, no? Yan, no? Para hindi na didiinan yung LCD. Kasi pagka nadiinan yan, mga kapiks, bitak yan. Magpapalit na naman kayo ng bago. Imbis na kumita, abonado pa. Yan ay mga simpleng technique na sinishare ko naman po sa inyo para matuto po kayo. Okay guys, testing na natin. Yung power switch nya, okay na siya. Okay yung touchscreen, okay yung display. Yung charging nya, okay din. Ayan. Check nyo lahat guys, no? bago nyo i-shield, check nyo po lahat. Pati camera nya, i-check nyo. Ayan, kung gumagana. Back tsaka front. Ayan. Okay na siya guys. Mga kapiks, ulitin ko po pa-subscribe naman at pakipindot po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video i-upload ko pa. Pa-like and share na rin para malaman din ng iba. Okay, thank you for watching. God bless.